Ma, hindi lang kita maintindihan. Ginawa ko na lahat para tulungan ka. Pero, iiwan mo kami? Bakit, Ma? Minsan, hindi sigawan ang pinakamasakit. Minsan, yung silence afterwards. Welcome to Silip sa Buhay Pinoy. Mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Marco, 19 years old at college student. Tahimik lang, hindi pala reklamo, yung tipong kahit pagod, tutulong pa rin. Noong nag-decide yung mama niya na mag-aral ulit, sobrang saya ni Marco. Parang bagong start. At syempre, siya yung naging katuwang dahil estudyante din siya eh. Hindi madali bumalik sa pag-aaral lalo na kung may edad ka na, so ang nanay ni Marco ay nag-struggle. So dagdag support si Marco. Pero habang tumatagal, napansin niya parang siya na yung gumagawa ng lahat. Assignments, reports, technology. Pero okay lang sa kanya kasi pamilya eh. Dahil kailangang matuto gumamit ng computer ang nanay ni Marco, hindi na iwasan ang social media. Natuklasan ni nanay ang Facebook. At doon na, may nagbago. Hanggang isang araw, may nakita yung kapatid niya. Post sa Facebook na picture ng nanay nila, ang kasama, ibang lalaki. Si Marco, alam mo yung feeling na ayaw mong paniwalaan, pero deep inside, alam niya. Unti-unting nagbago ang buhay pamilya nila. Tahimik ang papa, tahimik ang mama, magkasama pero parang mga strangers. Sinubukan nilang magkakapatid na ayusin. Nag-message sila, they blocked the guy. Pero habang pinipigilan, lalo lang nagiging lihim. Kaya, tinanong ni Marco ng diretsahan ang nanay niya. Ma, hanggang kailan mo kami lolokohin? Tahimik. Marco, huwag kang maganyan. Ganyan? Ma, nakita ko na. Saglit na katahimikan. Kaibigan ko lang yun. Napangiti siya, pero hindi masaya. Kailangan pa ba talagang umabot sa ganito? Walang sumagot. Walang sigawan. Pero right then and there, nabasag at tuluyang nawala yung respect and trust. After nun, iba na lahat. Tahimik lang. Wala nang pag-uusap. Walang closure. Mas mahirap makita ang papa niya. Unti-unti siyang nawawala. Parang napagod na. Tapos, isang gabi, may nabasa si Marco. Hinihintay ko lang matapos aalis na ako. Tahimik si Marco, pero wasak ang kalooban. Doon niya naramdaman, ginamit lang siya, hindi bilang anak, kundi bilang paraan. Apektado na lahat kay Marco. Pag-aaral, pera, pagod, pakiramdam niya, wala na. Sarili na lang ang inaasahan niya. Kahit magkasama pa rin sila sa bahay, emotionally, ang layo-layo na ng bawat isa.
At simula ng gabing yon, tahimik na nagdesisyon si Marco. Kung may magbabago man, magsisimula na ito sa kanya. So paano nga ba naging matatag si Marco? Una, he gave himself space to feel the pain. Hindi niya dinideny, hindi niya tinatakasan. Inamin niya sa sarili niya, this hurts. Pangalawa, tinanggap niya na it's not his job to fix his mother's decisions. Kung may consequences man yun, that's part of her choices. Kasi kahit anong gawin niya, he can't control kung paano maging magulang ang nanay niya. Pangatlo, he learned how to set boundaries. Unti-unti, tumigil siya sa pag-aako ng lahat. Not because he doesn't care, but because he also needs to take care of himself. Pang-apat, he redirected his time and energy back to his own life. Sa pag-aaral, sa future niya. He chose himself not because okay na siya, but because ayaw niyang mawala kung sino siya. At panghuli, he chose not to be bitter. Madali sanang magalit, to become cold, to mirror the pain he received. Pero hindi. Hindi niya hinayaang baguhin ng sakit kung sino siya. Pinili niyang manatiling grounded, not for his mother, but for himself. Kasi for Marco, staying strong doesn't mean you're not hurting. Minsan, it simply means choosing not to let the pain change the kind of person you want to be. On the other hand, we often think of mothers as guides, nurturers, examples ng mga anak, the ones who show us how to be responsible and good people. Pero hindi lahat ng ina ganon. Sa kwentong ito, makikita mo na ang anak sobrang mature at responsible. Pero ang ina niya, nakatutok lang sa sarili niyang plano at kagustuhan. Wala siyang iniisip na epekto sa pamilya. Instead of setting a good example, she leaves her kids to deal with stress and confusion on their own. Ang anak niya, habang sinusubukan niya suportahan ang nanay, nagja-juggle rin ang sariling buhay niya. Nakakapanghinayang kasi ang maturity ni Marco develops not because of her guidance, kundi in spite of it. Being a mother is more than just caregiving. It's about preparing your children for life. Kapag hindi nagawa ng ina yon, ramdam ng pamilya ang epekto. At ang anak ang kailangang matutong mag-navigate ng responsibility, trust, and relationships alone. Nakakalungkot yun, di ba? Kung naranasan nyo rin ang ganitong family dynamics, sana may konting insights kayong nakuha sa videong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at please huwag kalimutang mag-subscribe. I'll see you in the next one.